Praise God. Good morning sa ating Panginoon. Good morning sa inyo mga kapatid kong banal. Praise the Lord. Sabi nga nung Shunammite woman, all is well. I mean, 'di ba? Kahit na patay na yung anak niya, all is well. Sabi niya sa nung na-meet niya si Eliseo, mga kapatid. Eh, dapat hindi all is well dahil grieve na grieve siya eh. But nakatayo na kasi siya sa presence ng Diyos, kaya all is well, mga kapatid. So, ganun din tayo, mga kapatid, standing now in the presence of God. At tayo isang tabi natin ng lahat ng ating mga alalahanin. At bigyan ng konting oras pakikinig o mga kapatid ang may maikling exhortation na ito. So, tayong lahat ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Praise God. O amang Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, we approach Thee, O God, in the name of the Lord Jesus Christ. O Ama, na siyang dahilan kung bakit kami naririto, O Ama, sa oras na ito, na nangako sa amin na kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong mga banal na salita, ay naroroon siya sa aming kalagitnaan, O Ama. Kaya inaasahan namin ang aming Panginoong Hesus na magre-reveal sa amin sa oras na ito, O Ama, at ang inyong banal na Espiritu ang magtuturo sa amin ng lahat niyang ipapakita sa amin, O Ama. Lord God, we are indeed a needy people, O Ama. Kailangan ka namin sa aming buhay, O Diyos. Kaya lagi naming inaasam ang inyong mga banal na salita sapagkat ito ang magliligtas sa amin, O Ama, sa buhay na ito na punong-puno ng kapahamakan, O Diyos. Sapagkat sinabi ninyo na ang mundong ito, O Ama, ay nagkamit ng yaman. Sinasabi ng mundong ito na wala siyang kailangan, O Ama. But you said, O Lord God, sinumbatan niyo siya na Thou art naked, blind, and miserable. And above all these things, they didn't know it, O God. Kaya, Ama, nagpapasalamat ang inyong munting church na ito, O Ama, na hindi niyo kami hinayaang magpatuloy sa pagiging bulag, kundi binigyan ninyo, inalis ninyo ang talukap ng aming mga mata, O Ama. At hindi na kami hubad, O Ama, kundi kami nadadamtan ng fine linen, O God. Kaya maraming salamat, O Ama, at forgive our sins, O God. Huwag ninyong tignan ang aming mga misunderstandings, ang aming mga kamalian, ang aming mga kaignorantehan, O Ama. Always remember, O Lord, that we are just humans, O God, subject to commit mistakes and troubles, but you are the infallible, you are the infinite, and you are the eternal God, O Ama. Kaya hinihiling namin parati ang inyong mercy to be bestowed upon us, O God. And grant us the blessings we ask for today. For we ask it in Jesus' name. Amen. Praise God. So bago tayo magsiupo, mga kapatid, basahin natin ang isang familiar na verse o familiar na story, mga kapatid. Yung story ni Bartimaeus. Amen. So, 2 verse na lang yung babasahin natin. Sa Luke 18:38. At saka yung 42 ng Luke 18 din, mga kapatid. So, sabi ni Bartimeo sa Lucas chapter 18 verse 38, at siya'y nagsisigaw na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinabi sa 42, at sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng pananampalataya mo. So praise God. Ang Diyos ang magdagdag sa kanyang mga banal na salita. Mahari na kayo makaupo, mga kapatid. So basahin nyo na lang yung buong istorya ni Bartimaeus sa bahay para makasave tayo ng oras, mga kapatid. Pero alam ko naman na halos lahat sa inyo alam na yung story na ito ng isa sa pinakamagandang example ng Biblia. Amen. At alam natin, mga kapatid, na hindi natin kayang abutin ang Diyos kung wala tayong pananampalataya, hindi ba? Sabi nga kagabi, don't try to understand God.
just believe God. And God is in His Word. So if you believe His Word, you believe God. Kaya nga mga kapatid, laging sinasabi ng prophet, kahit na parang napipinto niya na kasi na malapit na yung kamatayan niya sa laman, so lagi sabi niya, kung mawala ako sa inyong paningin, sabi niya, just only believe, we will meet again. So yun mga kapatid, ang napakaganda binitawan ng prophet. Makikita rin natin siya mga kapatid. Sinabi niya yun sa congregation niya. So do we accept the rapture mga kapatid? By what? By faith mga kapatid. Sabi nga kagabi, ang Diyos kumikilos siya sa mga unusual, di ba? So sabi ng ating kapatid na propeta, talaga namang dapat kumilos ang Diyos sa unusual. Kasi bakit siya magiging Diyos kung sa mga usual things lang naman siya, sa mga posibleng bagay lang siya gumagalaw, di ba? Paano natin siya matatawag na Diyos kung yung mga imposibleng bagay hindi niya ginagawa? Pero yung mga imposibleng bagay, yun yung ginagawa ng Diyos doon sa mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. So sabi nga kahapon, bakit yung dalawa hirap na maniwala sa resurrection? Samantalang naniniwala naman sila sa aral ng Panginoong Hesus. Naniniwala sila sa resurrection, pero hindi nila mag-grasp ng buo kasi hindi pa nangyayari. Kasi wala pang nangyari. Pero sabi nga ng ating kapatid na propeta, God must prove it. Obligasyon ng Diyos na i-prove sa kanila na totoo yung resurrection. Parang yung nangyari nga kay Mary at kay Joseph, di ba? Sabi ng ating kapatid na propeta, mahal na mahal ni Joseph si Mary. No? Pero nung nalaman niya na buntis na si Mary, hindi pa man sila kinakasal, no? Parang gusto niya nang hiwalayan si Mary kasi sabi ng propeta, Joseph was a just man. No? Malinis siyang tao, malinis siyang lalaki, at hindi siya pwedeng tumanggap ng isang maruming babae. So, hirap na hirap si Joseph. Sabi ng propeta, I can imagine the struggle in his heart, na gusto niyang hiwalayan si Mary, but at the same time ayaw niya, no? Kasi ayaw niya yung magkaroon siya ng hindi magandang record sa harap ng mga tao, dahil nga may dinadala ng sanggol si Mary, pero hindi pa naman sila kasal ni Joseph. So sabi ng propeta, alam naman ni Joseph yung prophecy ni Isaiah na merong magko-conceive, no, na sa pamamagitan ng banal na espiritu. Alam ni Joseph yun, sabi ng propeta, dahil nagbabasa siya ng Biblia, nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Every Jew, sabi, alam yun, yung prophecy na yun. Tapos ang sabi ng ating kapatid, pero hindi niya mag-grasp dahil wala pang nangyayaring ganun. It was very unusual for him, sabi ng propeta. Kaya hindi niya ma-fully grasp. But God has to prove it, sabi ng ating propeta. God is obligated to prove that, to prove His word. So anong ginawa ng Diyos? Minit niya sa panaginip si Joseph. Diba? Wag kang matakot na tanggapin mo si Maria na maging asawa mo, sabi niya. Sapagkat ang kanyang dinadalang sanggol ay hindi sa tao, kundi sa banal na espiritu. So, nagkaroon pa ba ng doubt si Joseph magmula nun, mga kapatid? No, because God confirmed it. Nagkaroon na ng pananampalataya si Joseph na totoo yun. At ganun din sa atin. Kahit na sabihin nilang hindi totoo yung rapture, mga kapatid, by faith, we can see it. Diba? By faith, we claim na mababody change tayo, mga kapatid. So Bartimaeus was a beggar, sabi na nga ng ating propeta. Lagi siyang nasa daanan, namamalimos sa mga merchant, sabi niya, na dumadaan sa kalye. Pero sabi ng propeta, merong yung storya ni Bartimaeus, sabi niya, he loves the story of the Bible, sabi ng ating propeta. Lagi siyang nakikinig sa kanyang nanay, na habang sinishare ng nanay niya yung mga salita ng Diyos, sabi ng ating kapatid, he loves it.
and he believed it. So, and the most favorite story, sabi nga ng ating kapatid, sa palagay niya, ang pinaka-paborito daw ni Bartimaeus is yung story of a Shunammite woman, mga kapatid. Sabi ng ating propeta, yung Shunammite woman kasi, nung na-perceive niya na holy si Eliseo, no, ginawa niya ng mabuti. Diba? So, dumating sa punto na nalugod na si Eliseo sa kanya at gustong ibigay ni Eliseo yung hinihiling niya. Kasi tingnan mo kung gaano ka-confident na maibibigay ni Eliseo yung hiling ng babae. Kahit ano yung hilingin niya, kahit na gaano pa ka-imposible, confident si Eliseo na mabibigay niya. Bakit? Kasi hindi naman talaga siya magbibigay. No? Medium lang siya na pagdadaanan. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos kung hindi sa kanyang propeta. At hindi nga kikilos ang Diyos kung wala siyang gagamiting propeta. No? At na-perceive ng woman na yung Diyos nandun kay Eliseo. At nung nalugod si Eliseo, sabi niya, tawagin mo yung babae, sabi niya kay Gehazi. Tapos ang sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ni Eliseo. Tapos yung una, wala akong gusto, sabi niya. Wala akong kahilingan, sabi niya. Nalaman ni Gehazi na wala silang anak, silang dalawa ng asawa niya. Binulungan niya si Eliseo na wala silang anak. Pagkatapos sinabi ni Eliseo na nakita kita na meron kang heling-heling anak, sabi niya binigyan siya ng vision. Nung pagkasabi ni Gehazi kay Eliseo, nagkaroon siya ng vision na yung babaeng Shunammite may hawak-hawak na baby. So yun yung sinabi niya sa Shunammite woman. So sabi ng Shunammite, huwag mo kong pangakuan ng ganyan, sabi niya. Kasi mahirap paniwalaan matanda na sila mga kapatid. Huwag mo kong pangakuan ng ganyan, sabi niya. Pero buhay ang Diyos. Nangyari mga kapatid. Nagkaroon siya ng anak, di ba? So tingnan niyo yung mga imposibleng bagay na ginagawa ng Diyos. At sabi nga ng ating kapatid, nung naging maybe 7 years old or 9 years old yung bata, no? Nagkaroon siya ng, kung mababasa niyo sa di ba? Na nagkaroon siya ng parang, ang sakit ng ulo ko, sabi niya ganyan. Habang nandun sila sa field ng tatay niya. So sabi ng tatay niya, dali niyo siya sa nanay niya. At nung pagkadala sa nanay niya, humiga lang yung bata dun sa lap ng nanay niya at binawian na ng buhay. Diba? So sabi ng Shunammite woman, grip na grip silang dalawang mag-asawa. Ang pumasok agad sa isip ng Shunammite woman, si Elisha, mga kapatid. Si Eliseo. No? Hindi siya, alam niya kasi, hindi siya lumapit sa Diyos na bakit, kasi gusto niyang malaman kung bakit namatay yung anak niya. No? Sabi ng ating kapatid, gusto niyang malaman kung bakit namatay, binigay ng Diyos yung anak niya, pagkatapos kinuha rin naman agad. So gusto niyang malaman kung bakit ganun ang ginawa ng Diyos. So hindi siya dumalangin sa Diyos, mga kapatid, kasi alam niya na mayroong ginagamit ang Diyos. No? Alam niya na sasagot lang ang Diyos doon sa ginagamit niya na propeta, mga kapatid. Kaya nga hindi private interpretation ng lahat nating natututunan sa kongregasyong ito, hindi ba? Itong lahat ng ito ay nanggaling sa ginamit ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito nanggaling sa atin. Hindi natin ito nakuha sa 3 days fasting, 3 days prayer. Hindi natin ito nakuha sa paghihintay sa Diyos, kundi nakuha natin ito doon sa ginamit ng Diyos, mga kapatid. And we are sure na ginamit siya ng Diyos sa mga signs and wonders na pinakita niya, mga kapatid. So, pumunta yung Shunammite woman kay Elisha. Sabi nga, malayo pa lang yung babae, nakikita na siya ni Elisha. No? Nakikita. Bakit parang bagabag siya, sabi ni Elisha. So, nung sinalubong ni Gehazi yung babae, doon nga yung sinabi ko kanina, nung kaharap na nung babae si Elisha, sabi niya, kamusta ka? Sabi ni Elisha. Sabi ni Eliseo, kamusta ka? Kamusta ang asawa mo? Kamusta ang anak mo? Ano yung sinagot ng babae? Praise God. All is well. Patay na yung anak niya, all is well pa rin.
Di ba? So sabi ng ating kapatid na propeta, she is standing in the presence of God. That's why all is well. Alam niya na malalaman niya kung bakit namatay yung anak niya. Masasatisfy yung thirst sa kanyang kaluluwa, sa kanyang puso. Dahil kaharap niya na yung Diyos, kapatid. In the presence of the prophet. No? Sabi ng ating mga kapatid, yun yung naramdaman ng Shunammite woman dahil alam niya na yung Diyos ay nandun sa propetang yun. How much more sa atin na yung Diyos nandun sa kanyang anak? Kung ang Diyos nananahan sa propeta niya, gaano pa kaya siyang mananahan sa anak niya? Yun yung tabernacle niya, yun yung pinaka-home niya ng Diyos, yung kanyang anak. Diba? Pinapagibangan niya yung templo eh. At sa loob ng 3 araw, itatayo niyang muli. Dahil siya yung templo, mga kapatid. Nananahan yung Diyos sa kanya. Sa mga propeta, umaalis yung Diyos eh. Pero dun sa word, hindi aalis ang Diyos. Sabi nga, God and His word, hindi sila pwedeng mag-separate. Kahit na sabihin mo na, ibig mo ba sabihin yung Diyos hindi makakapag-create pag wala yung word? Hindi mo pwedeng sabihin yun dahil hindi sila pwedeng maghiwalay, mga kapatid. Kaya natin nasasabi na ang Diyos hindi siya pwedeng mag-create kung wala yung word. Pwede siya mag-create pero hindi pwede dahil iisa sila eh. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Ang sabi ng propeta, kahit anong gawing lagi nilang inihiwalay dun sa Godhead, lagi nilang inihiwalay si Jesus at yung Diyos. Pero hindi sila naghihiwalay, mga kapatid. Lagi silang iisa. Kaya nga, I and the Father are one. Diba? Hindi pwedeng humiwalay yung word dun sa nagsabi ng word, mga kapatid. Kaya nga sabi ng propeta, ikaw, you are your word. No? Makikilala ka sa pamamagitan ng salita mo. Kaya nga ang dami ngayong mga quotations, di ba? Ng mga nagsimatayang mga matatalinong tao. Dahil sa mga quotations na mga kinikreate nila. Kanila yung word na yun. At pagka narinig mo yung word na yun, malalaman mo na, si Confucius yung nagsabi niyan, si Aristotle yung nagsabi niyan. Kasi iisa yung tao at saka yung salita niya. Hindi sila pwede maghiwalay, mga kapatid. Lagi silang iisa. So, ang sabi ng ating propeta, meron ngang, sabi nga ni Eliseo, binigay niya yung staff niya kay Gehazi. Pumunta ka, sabi niya, at buhayin mo yung anak. No? Pero yung staff na yon, sabi nga ng ating propeta, meron ng visa yun para buhayin yung anak niya. Kasi inanoint na nung prophet. No? Pero yung ang problema, ang sabi ng ating kapatid, yung faith ng babae, wala dun sa staff. No? Yung faith niya, nandun sa propeta ng Diyos. Hindi niya kayang paniwalaan yung staff na yun ang magpapagaling sa kanya. Ang pinaniniwalaan niya, ang pananampalataya niya, nandun sa propeta, mga kapatid. Kaya anong ginawa ni Eliseo? Siya mismo yung pumunta, hindi ba? Siya mismo yung pumunta at sabi nga, nilagay niya yung bata dun sa silid na ginawa, dun sa chamber na ginawa para sa kanya. At pumasok siya. So, 2 lang sila nung bata doon. Sabi nga ng ating propeta, ganun din tayo gustong imit ng Diyos. Inside this small room, sabi niya, na malayo sa sanglibutan, na nakalak yung pinto, walang nasa labas na makakapasok. At doon niya tayo bubuhayin, sabi ng ating propeta. Doon niya bubuhayin yung mga patay nating kaluluwa. Sapagkat kung ano yung ginawa ni Eliseo doon, kung ano yung mga, di ba, meron pa siyang inikot-ikutan niya pa yung anak niya, yung bata. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, parang yung laway niya, pinapahid niya pa sa bata. So, yun yung mga ginagawa ni Eliseo, mga kapatid. So, ang Panginoon, ginagawa niya rin ang bagay na ito, binubuhay niya rin tayo sa dati nating katawan sa dating nating kaluluwa na may kamatayan, mga kapatid. So, the faith of the Shunammite woman moved the prophet, ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng ating propeta. Move God in the prophet. At tayo naman, si Bartimaeus, yung faith ni Bartimaeus, nagagaling siya, move Jesus. No? Move God in Jesus. At tinanggap niya yung kanyang paningin. So,
sabi nga, lagi mong i-approach ang Diyos ng tama, mga kapatid. Kapag in-approach mo ang Diyos ng tama, ibibigay niya sa iyo yung kahilingan mo. Parang yung sabi ng ating propeta, yung kay Mary and Martha. Nung sinalubong ni Martha si Jesus, diba? Ano yung sinabi ni Martha? Panginoon, sinabi niya ba na, Panginoon, bakit ka naman ganyan? Sabi, nagsend ako ng sugo sa'yo, bakit hindi ka naman dumating? Ikaw pa naman yung pinaniniwalaan ko. Magmula ngayon, hindi na ikaw yung paniniwalaan ko. Kasi, merong sakit na naramdaman si Martha dahil namatay yung kanyang kapatid at hindi siya pinagbigyan ni Jesus na pumunta at ipanalangin. Diba? Nagsugo si Martha. Si Mary at saka si Martha, nagsugo sila sa Panginoon at pinapabalik nila. Pero hindi pumunta ang Panginoon. O talagang kung sa nasasaktan sila. Yung iba pinapagaling niya pero yung kaibigan niya hindi niya pinagaling. So talaga magdaramdam sila pero hindi naghari yung pagdaramdam kay. Sabi nga ng ating pastor, meron siyang right spirit, no? So in-approach niya ang Panginoong Hesus in a right manner. No? So sabi niya, Panginoon, kung ikaw sana ay nandito, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. Sabi niya ganyan. At hindi yung pabaragbag niyang sinabi yung statement na yun, kundi punong-puno pa rin ng faith. So sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi naman patay ang kapatid mo, sabi niya. Natutulog lang siya. You know alam mo ba na natutulog lang siya, sabi ng ating. Opo Panginoon, sabi niya. Alam ko na sa uling araw, ay siya'y mabubuhay na maguli, sabi niya. So, anong sinabi ng Panginoong Hesus? I am the resurrection, sabi niya, and the life, sabi niya. Nasaan si Lazarus? Sabi niya ganun, mga kapatid. So, nung kinatagpo niya, o nung nakita niya si Lazarus, 4 na araw ng patay, no? Sinabi niya lang yung mga salita, kakaunting salita, Lazarus, come forth! Ba yung tao na 4 na posible bang mangyari yun, mga kapatid? Kung gagamitin lang natin yung karnal natin pag-iisip, kung gagamitin yung siyensya, posible bang mangyari yun? 4 na araw ng patay yung tao, hindi na humihinga, siguro yung katawan nun naagnas na, tapos bumangon, buo, hindi mo man maamoy yung pagpatay sa kanya. Imposible bang mangyari yun? Kung gagamitin mo yung utak mo, sabi nga. The mind, sabi nga ng ating propeta, the mind is always contrary to the word. Kung anong iniisip nito, laging kukontra dito. Kaya nga hindi yung utak ang kinukuha ng Diyos, sabi nga. Doon sa Garden of Eden, hindi utak ang kinuha ng Diyos. Puso. Yung utak kinuha ni Satanas, pero yung puso kinuha ng Diyos. Kaya nga ito yung tinitira lagi ni Satanas, di ba? Kasi hindi kayang tirahin ni Satanas ito. Hindi naman natin kayang ibigin si Satanas eh. Ito, ang alam lang nito, umibig. Pero kapag nag-formulate na kasi sa utak mo yung mga bagay na hindi maganda, dun lang nararamdaman ng puso na yung pagkamuhi, yung hatred natin. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, hatred is the absence of love. No? Kung wala kang pag-ibig sa puso mo, hatred yung nandyan. Hindi mo kayang umibig pag meron ka nun, mga kapatid. So, ang sabi ng ating urgent pa yung naging sabi ni Eliseo, salute no one. Diba? Salute no one, sabi niya kay Gehazi nung pinapunta niya dun sa bahay nung Shunammite woman. Pero ang sabi ng ating kapatid na propeta, ganun din sa mga manggagawa ng Diyos. Sabi niya, salute no one, for the message is urgent. Wag na kayong, sabi niya sa mga pastor, sa mga namumuno, wag niyo nang bigyan ng atensyon yung sinasabi ng tao. For the message is urgent.
gayahin nyo si Gehazi, sabi niya. Wala siyang kinausap na tao. Basta direct to the point siya. Yung message binigay niya, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. No? Sabi ng ating kapatid, lahat nawang mga manggagawa ay maging katulad noon. So, kung sabi ng ating Panginoon, when you take God's promise and hold it, sabi niya, it will come to pass. Just have faith and believe it with all your heart, and it will come to pass. Sabi nga, God will not fail anyone. Hindi niya kayo bibiguin. Basta maniwala lang kayo sa Kanya. Hindi niya kayo bibiguin. God, kung meron kang faith sa puso mo, obligasyon ng Diyos na tugunin yung faith na yun. For nothing is impossible, sabi niya, to them that believe. You can move God. You can move mountains nga, sabi ng ating Panginoong Jesus. Kung meron ka lang kasing liit ng buto ng butil ng mustasa, no? Kasi yung buto na yun, sabi niya, kahit ganun lang kaliit yun, no? Hindi mo pwedeng i-hybrid yun. Purong-puro yun, mga kapatid. Kahit na katuldok lang yung liit ng buto ng mustasa, hindi mo pwedeng i-hybrid yun, hindi mo pwedeng haluan ng kung ano-ano yun. Pagka hinaluan mo yun, mamamatay yun, sabi ng ating propeta. Kaya doon itinipo ng ating Panginoong Jesus yung kanyang yung faith. So, how Bartimaeus, sabi nga ng ating propeta, how Bartimaeus loved that story. Sabi nga, kapag minit tayo ng Diyos, naalala ng propeta yung nung lusubin ng kampo ni Joshua, yung Jericho, di ba? Nung bumagsak na yung wall of Jericho, pagpasok niya sa camp, meron siyang isang lalaki na nakita, merong hawak na espada at lumalapit sa kanya. So, na-threaten si Joshua. Kung ginawa niya, hinugot niya rin yung kanyang espada. Tapos tinanong niya yung lalaki, sabi niya, sa amin ka ba o sa kalaban ka? Sabi niya ganyan. Tapos anong sabi ng lalaki? I'm the captain of the host, sabi niya, of the Lord. I'm the Lord's captain. Diba? Nabasa niyo ba yun? Sa book of Joshua, na nung napabagsak niya yung wall of Jericho, may na-meet siya. Angel of the Lord. No? At anong ginawa ni Joshua? Tinanggal niya yung helmet niya, tinanggal niya yung shield niya, tinanggal niya lahat sa kanya at lumuhod siya. Diba? So, naalala ni Bartimaeus yun, sabi ng propeta, kung nandun lang ako sa time na yun, luluhod din ako doon. Sapagkat Diyos ang kaharap ko. Pero wala sa isip niya na yung Lord of Lords o yung King of Kings, wala mang 1 mile na layo sa kanya. Nasa paligid niya lang. No? Hindi niya naisip yun. Hindi sumagi sa isip niya na pwede naman niyang gawin yun. So, sabi nga ng ating propeta, let's keep Jesus on our heart, on our mind, all day long and night. That's the way, sabi niya. So, hindi na tayo magpapakatagal, mga kapatid, sabi ng ating kapatid na propeta. Meron akong nabasang isang storya, sabi niya. Storya ni Bartimaeus na sabi niya, hindi niya alam kung totoo bang story ni Bartimaeus yun, pero napakaganda, sabi ng ating propeta. Si Bartimaeus ay isang pulube, sabi niya, meron siyang 2 turtle doves, at saka meron siyang
Di ba? Meron siyang lamb. Meron siyang isang lamb. Kasi yung mga panahon daw na yon, kailangan mong i-entertain yung mga yung mga passers ba, yung mga merchant, para bigyan kanila ng alms, ng limos, kapatid. So, ang sabi ng ating kapatid na propeta, yung lamb, ginagamit niya yon sa parang watchdog, mga kapatid. Yung parang guide dog na yun yung ginagamit niyang guide sa paglakad. Yung lamb na yon. Yung turtle doves naman, yun yung ginagamit niya pang entertain sa mga passers-by. No? One time, sabi ng ating propeta, nagkasakit yung asawa ni Bartimeus. No? At alam ni Bartimeus na there is a great healer. Jehovah is the name, sabi niya. So, lumuhod siya, sabi niya, Jehovah, sabi niya, pagalingin mo lang yung asawa ko, sabi niya, because I need her so bad, sabi niya. Pagalingin mo lang yung asawa ko, sabi niya. Iaalay ko sa iyo itong lamb na ito, sabi niya. Iaalay ko sa iyo itong tupa na ito sa templo. Bukas pupunta ako doon at iaalay ko ito, sabi niya. So pagkatapos niyang manalangin, yung asawa niya na mamamatay na sa sakit, gumaling. Naging well, kapatid. So nagpasalamat si Bartimeus at pumunta siya sa temple. Hinanap niya yung priest, yung high priest. At sabi niya, ialay ko to. Tapos sabi nung high priest, teka, di ba yan yung ginagamit mong gabay sa paglalakad mo? Sabi, bakit yan ang ialay mo? Halika, bumili na lang tayo ng ibang tupa at yun ang ialay mo. So sabi ni Bartimeus, no, sabi, this is what I promised God, sabi. At ito ang ibibigay ko sa kanya, sabi ni Bartimeus. So, binigay niya yung lamb na yun. So, wala na siyang lamb. Siguro tungkod na lang yung pinang-guide niya. Wala na siyang guide eh. So, dumating naman yung time na yung anak naman niyang babae ngayon yung merong sakit na ikamamatay, kapatid. So, sabi ng ating propeta, nanalangin ulit si Bartimeus, sabi niya, Jehovah, sabi niya, pagalingin mo lang yung anak kong babae, sabi niya, iaalay ko to sa itong 2 turtle doves ko. Kasi yun lang ang lahat na meron siya, mga kapatid. Wala na siyang may alay na iba. No? Hindi naman niya maalay yung sarili niya kasi bulag siya. Paano siya makakapangaral kung bulag siya? Paano siya makakaayo kung bulag siya? Pero hindi niya alam na gagamitin ng Diyos yung sarili niya. No? Yung si Bartimeus, gagamitin niya for the glory of God. Hindi niya alam. So, sabi ng ating propeta, nung time na yun, pagkatapos niyang manalangin, gumaling yung anak niya, kapatid. So, kinabukasan, pumunta siya sa templo at dinala niya yung 2 turtle doves niya at inalay niya. So, walang-wala na si Bartimeus, mga kapatid. Zero na siya kung sa atin. Kasi wala na siyang kabuhayan eh. Sino pang manglilimos sa kanya? Paano niya kasi ganun daw nung time na yun na kailangan mo muna mag-entertain. Kahit na namamalimos ka lang, kailangan mong i-entertain yung mga tao para bigyan ka ng limos. Eh wala na siyang pang-entertain. Wala na rin yung dog niya o yung lamb niya, mga kapatid. So, isang araw, sabi niya, nandun siya sa Jericho, nakaupo siya doon. Naghihintay na lang siya ng biyaya ng Diyos na maglaglag sa kamay niya o sa lata niya. Meron siyang narinig na ingay. No? Kasi sabi nga ng propeta, kung nasaan si Jesus, laging may ingay, mga kapatid. Kaya, sabi ng ating propeta, si Bartimeus, sabi niya, nung narinig niya yung ingay na yon, anong nangyayari, sabi niya. So, pero sabi ng ating kapatid, merong isang napadaan, sabi niya, tinanong ni Bartimeus, bakit ang ingay, anong meron, anong nangyayari, sabi niya. Si Jesus ng Nazaret, sabi niya, dumadaan, sabi niya. Alam niya na merong ipapanganak na, kasi alam nila yung Old Testament prophecy eh. Alam nilang lahat yun eh. So, at naririnig niya yung tungkol kay Jesus. So, yung faith niya, nabuo, sabi ng ating propeta. He knows Jesus by name.
by name only, sabi niya. But sa work, hindi pa, sabi niya, dahil hindi pa naman niya nasaksihan eh, sabi ng ating, it was unusual to him. But he has faith, sabi niya, ng ating kapatid. He has faith on Jesus, sabi niya. Kaya nga nagsisigaw siya nung sinabi niyang, nung naririnig niya na si Jesus ay malapit na sa kanya. 'Di ba? Para sa akin, si Bartimaeus ang dahilan kung bakit dumaan ang Panginoong Jesus doon, mga kapatid. Kasi sa bawat lugar na pinupuntahan ng Panginoong Jesus na nakatala sa Biblia, laging merong miracles na nangyayari, 'di ba? Merong certain people at certain miracle na mangyayari dun sa tao na yun. Laging ganun, hindi on purpose, hindi unintentional. Minsan siguro may mga unintentional dahil yung sa babae, hindi alam ng Panginoong Jesus, di ba? Na bigla na lang may lumabas na virtue sa kanya, na lakas sa kanya. No? Kasi sabi ng ating kapatid, it is not only the Son who can move God, sabi niya. It is the faith you have in God. Kung meron kang faith sa Diyos, no? Kahit hindi mo na hilingin yung permiso ni Jesus Christ, sabi nga ng ating propeta, gagaling ka. Basta panghawakan mo lang yung faith na yun. Sabi nga ng ating kapatid, kahit sa inyo, sabi niya, sa tuwing pinananalangin ko kayo sa mga sa mga sakit ninyo, sabi niya, sa mga infirmities ninyo, sabi ng ating kapatid, hindi nyo na kailangan magpalihan sa akin, sabi niya. Just believe on Him, sabi niya. Just believe on the Lord Jesus Christ and we will have that mutual faith, sabi ng ating. At kung ano yung nagagawa ng faith ko, sabi niya, magagawa rin ng faith nyong yun, sabi niya. Hindi nyo naman kailangan na magpalihan pa sa akin, pumila pa ng matagal dyan, sabi niya. Yun yung kasing sinasabi niya kapag libo-libo na yung nasa congregation, nasa isang stadium, hindi niya ma-accommodate lahat yun. Hindi niya malilihan sang lahat ng yun. Kaya minsan sinasabi niya yung mga bagay na ito, mga kapatid. So sabi ng ating propeta, Jesus stopped for Bartimaeus, sabi niya. Huminto ang Panginoong Jesus para kay Bartimaeus. So anong sabi ng ating paksa kanina, ng ating verse? Sabi niya, Jesus, sabi niya, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Diba? Nung nagtatatalon na siya, nung nagsisisigaw na siya, hinahanap, kinukuha niya yung attention ni Jesus. So ano yung sinagot ni Jesus sa kanya? At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng, hindi niya sinabing, sabi ng prophet, hindi niya sinabing, I healed you. Diba? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So by our faith, sabi, kung kaya lang natin paniwalaan na yung mga sakit na idinudulot ng sanglibutang ito sa atin, sabi ng propeta, sinabi sa Old Testament at sinabi sa New Testament na by His stripes, we were healed. Sinabi yun ni Isaiah at inulit yun ni Peter sa, kung di ako nagkakamali, 1 Peter, inulit niya yun sapagkat nagpapagaling din sila ng mga time na yun. So, by faith, ang sabi ng ating kapatid na propeta, faith is the substance, of things hoped for, the evidence of things unseen, not seen. So, yung faith mo, ang ebidensya, yun na yung pinanghahawakan mo, sabi nga ng ating kapatid. Parang kang bibili ng tinapay, sabi niya. No? Kapag wala kang pambili ng tinapay, pero nasa iyo na yung pera, sabi niya. Hindi yung perang yun, hindi pa yun yung tinapay. Pero yun yung assurance mo na makukuha mo yung tinapay pagdating mo dun sa tindahan. Kasi may pera ka eh. Yun yung purchasing power, sabi ng ating kapatid. So yung faith, this is our purchasing power. Kung bibili ka ng kagalingan sa Diyos, just present that purchasing power, sabi ng prophet. And God will give it to you. Kasi, ano yun eh, merong value yun sa Diyos eh. Kaya ibibigay niya sa'yo kung anong hinihiling mo. Gaano man ka-imposible. Si Elijah nga, napatigil niya yung langit sa pagulan. Nagpabagsak siya ng apoy. Tingnan niyo yung mga faith na ini-illustrate ng Biblia. Para lang, tayo nga, hanggang sakit lang ata yung faith natin eh. Di ba? Nagagamit niyo ba yung faith niyo sa ibang mga bagay?
Minsan nga kahit sa sakit lang hindi pa natin magamit. Sabi nga ng ating kapatid, kahit sa toothache lang hindi pa natin magamit. No? Pero ang sabi ng ating kapatid, exercise, no? Exercise it. Sabi nga ni Paul, exercise yourself in godliness. No? Sanayin ninyo yung sarili ninyo sa kabanalan. At kung sasanayin ninyo yung sarili ninyo sa pananampalataya, hindi tayo bibigoy ng Diyos, mga kapatid. Maraming example sa Biblia na hindi binigo ng Diyos. At isa itong pinag-aaralan natin ngayon, si Bartimeus, mga kapatid. So, let's stand up, mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos. So, pasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. O Diyos na dakila, maraming salamat, O Ama, sa inyong biyaya na nasumpungan namin sa oras na ito, O Diyos, na kung ano nawa ang mga pananampalataya, O Diyos, na naramdaman ng mga karakter sa Biblia, O Ama, ganun rin ho nawa ang ibigay ninyo sa amin, O Diyos. Ganun rin ho nawa ang ilakip ninyo sa aming mga puso, isang faith na unadulterated, O God, isang faith na sa inyo lamang nakatuon at hindi na namin nakikita kung ano man ang sabihin ng aming 5 senses, O God. Lagi naming itinataas sa inyo, O Ama, ang aming mga pananampalataya na lagi ninyong i-renew, O Ama, at lagi tulungan nyo kami, O Ama, na ma-exercise ang lahat ng ito, O Diyos. At idinadalangin namin ang pagpapatuloy ng gawain ito na inaasahan namin na patuloy ang blessings ninyo, O Ama, hanggang sa matapos ang gawain ito. Muli, ibinabalik namin sa inyong pinakamataas na papuri at pagpapasalamat at pagsamba. In the name of Jesus Christ, Amen. God.